Pakita nga po natin yung ating series, no? Nakalagay dyan, hindi dapat ang fear ang mag-arise, hindi dapat ang worries ang mag-arise, lalo na dapat hindi yung crisis ang mag-arise. Ang mag-arise dapat yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Okay, meron lang po akong ipapakita sa inyo just to lighten up the mood sa ating pong pasimula. No? Bihira ko naman gawin ito. Nakalagay dito, una, sila off to dagat, to ilog. Ako, off mo aircon o electric fan, mahal ang kuryente. Sino dito nakaka-relate? No? Okay, yung susunod po, di ko na kailangan mag-swimming sa dami po ng bills. Nalulunod na ako sa aking bayarin. Yan. Ako po, no? Tapos yung isa po, masaya ba kayo dyan sa dagat? Kasi dito sa bahay, hindi ako masaya. No? Mga team bahay, no? Pag may krisis, hindi lang dahil may krisis, kundi araw-araw, meron tayong tatlong bagay na dapat pagganahin sa buhay natin. Feelings, facts, and faith. Ulitin nga po natin yan. Number 1, feelings, facts, saka faith. Now, may tanong po ko sa inyo, sa tatlong iyan, alin po dyan yung importante sa pagharap ng mga krisis sa buhay? Ano po importante doon? Feelings, facts, or faith? Faith, sabi po ng iba faith, no? Pero, yes, faith, mahalaga yan. Pero, I believe yung tatlong pong yan, mahalaga yan. Pero dapat in order lamang po yan. When there's a crisis, use your feelings because feelings acknowledge that there is a crisis. Tama? Sometimes, kailangan din natin i-acknowledge and then sabihin natin sa ating pakiramdam, sa ating pong sarili, nakakatakot itong sitwasyon na ito. Pero, when we acknowledge that feeling, it makes sense about your body and emotion. So, ang feelings po is making sense. Ano naman po yung facts? No? Hindi rin tayo pwedeng puros pakiramdam lang. No? Nagwo-worry ako, nabibigatan ako, nahihirapan ako, mahirap huminga. Kailangan din po natin ng information because facts assess our situation. The surroundings, no? Bumaba na po kahit konti, kahit papano yung gasolina. Nagpagasolina po kami nila Pastora. Meron po atang 3 piso o 4 na piso binaba pero yung diesel parang hindi pa po ata. No? And that's facts. No? Because facts is all about finding what is happening in your surrounding. So hindi lang tayo dapat nakabase sa ating pong pakiramdam. Pero ang pinakamahalaga dito, yung faith. Because faith sustains us in the midst of crisis. Faith says, I don't see the whole path, but I will be willing to take the next step. Ang tawag doon ay meaning-making. Na kahit mahirap ang pinagdadaanan po natin, we still find a purpose and meaning sa ating sitwasyon. So, ang topic po natin ngayong umaga na to is, what kind of faith do you possess? Sinasabi po natin na let faith arise. Nako, usong-uso po yan. May kanta nga tayo niyan, di ba? Pero siguro magandang pag-aralan po muna natin, ano bang klaseng faith yung tinutukoy mo na nag-a-arise o dapat mag-arise? Sa Tagalog, meron ka bang faith at anong klaseng faith ang tinutukoy mo? Because the right kind of faith will help you overcome the crisis in life. According to John Emmons, isang sermon illustration, meron daw pong isang uri ng hayop na kung tawagin po ay African impala. No, hindi ko alam kung ito po ba ay deer kind of animal, no? Pero ang African impala pala, actually siya po ay inhelan tulad, ginawa ng model ng isang sasakyan, no? Mamahaling sasakyan po yan, no? Sa ibang bansa. The African impala amazingly can jump at the height of 10 feet. Ang taas po noon, parang malapit na sa basketball court, no? Yung pinaka-court ng basketball. And cover a distance of greater than 30 feet. Pag tumalon, kaya ang bilis nilang tumalon, no? Yet, this magnificent creature, pwede silang ikulong sa isang zoo. Sa isang hawla na ang taas po ay 3-foot wall lang. Mababa lang. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang African impala, hindi siya tatalon kapag may harang. Kapag hindi niya makikita kung ano yung paglalandingan niya, hindi siya tatalon. Kahit gaano siya kalakas, kabilis, kalayo ang kanyang itatalon, hindi siya tatalon. Bakit? Kasi merong hadlang. No? Sometimes, we have this faith,
We have this confidence na meron tayo sa ating Panginoon. Pero sa psychology, ang tawag dito ay self-imposed limitation. Ikaw mismo ang naglagay ng limit sa sarili mo. O di kaya ang tawag po dito ay mga self-defeating mindset. No? Hindi ka pa man nagsisimula, hindi mo pa man sinusubukan, sinasabi mo na kagad sa iyong sarili at sa iyong isip, hindi ko na magagawa yan, talo na ako, walang mangyayari. Kaya ang nangyayari po, we get stuck on that prison. Ang pinakamatinding prison daw po ay hindi po yung mga kulungan ng institution, kundi yung mind natin. Kasi po siya po naglilimita sa ating mga pwedeng magawa sa buhay. According to John Emmons, faith is the ability to trust what we cannot see. Hindi po pwede po nakikilos lang tayo base sa ating nararamdaman. Diba? Kasi minsan, bagamat tama ang nararamdaman natin, pero madalas ang nararamdaman natin, nililid niya tayo sa hindi rin tama. Ba, pwede kang inis ngayon, galit ngayon, pero mamaya hindi na naman. Masaya ka, tas biglang hindi ka na naman masaya. So, feelings, although important po yan, hindi po siya ganun ka-stable din. So, kailangan bantayan natin. That's why there's a verse in the Bible that says, above all else, guard your heart. Bantayan mo ang puso mo. Bantayan mo ang nararamdaman mo. Okay? And then, hindi rin tayo pwedeng kumilos lang base sa nakikita natin. Gagawin ko na lang to. Susunod na lang ako. Mag-church ako. Maglilingkod ako. Magbibigay ako pagka naging okay na ang lahat. No. That's an African Impala mentality. Alam natin na hindi ganon mag-operate yung faith. Di ba? Can you imagine po, ang lakas tumalo ng Impala, ang layo ng kanyang mako-cover na distansya, pero nilagyan lang po siya ng 3-feet wall. Limitado na siya. Bakit? Kasi ang mentality ng Impala, self-imposed limitation, ay sinasabi ng kanyang isip, hanggat hindi ko nakikita kung saan ako maglaland o babagsak, I will never attempt to jump. So ang sabi po ni John Emmons, with faith, we are freed from the flimsy enclosure of life that only fear allows to entrap us. So ang takot po minsan ang nag-i-entrap po sa atin. That's why tinutuloy natin pa rin yung pagsamba, lalo na po yung paglilingkod, yung pagkakaloob, because this is how we strengthen our faith. Now, in reference to God's Word, gusto ko pong tumayo po tayo para basahin natin tong Hebrews chapter 11, verses 1 to 2. Hindi, 1 to 6 na pala tayo. Basahin na natin tong Hebrews 11 verses 1 to 6. And if you are ready na, sabihin mo nga po, I'm ready, Lord. Ready, go. Basahin natin to. Ready? Ang pananampalataya ay dahil sa pananampalataya na ang sanlibutan ay at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi. Wow! Tuloy. Si Abel ay nag-alay ng mas mabuting. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang. Verse 5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging bago siya kinuha ng Diyos. Last verse. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang sapagkat ang sino mang sa mga humahanap sa Kanya. The Lord bless the reading of His Word. Let's all be seated now. Sa English, favorite ko po yung English translation, hindi dahil po magaling ako mag-English. Sabi ho doon sa verse 6, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. And that He rewards, everybody say, He rewards those who earnestly seek Him. Ang naghahanap sa Diyos, kahit na ang feelings unstable, kahit yung facts hindi po akma sa kanyang inaasahan,
Pero dahil ginagamit niya ang kanyang pananampalataya, sabi ni Lord, He will reward that person. Sino ho dito ngayong umaga na to, you want God to reward your unwavering faith? Pakitaas nga lang po ng kamay. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. So today, ngayong umaga na to, let me first challenge you. No? Medyo gagawin natin itong practical. Ha? Let faith arise. Sabihin nga po natin to, let faith arise. Okay, hindi yan sis. Let faith arise. Now, ang tanong po, if we will examine our faith right now, anong klaseng faith po yung nag-a-arise? Kasi po pwede palang may faith, pero ang tanong, anong klaseng faith? Now, tingnan muna natin ang isang verse sa Korinto na nagsasabing dapat suriin, siyasatin natin ang uri ng pananampalataya na meron tayo. Sabi dito sa 2 Corinthians 13:5, sabay-sabay tayo ng malakas. Go. Suriin ninyo ang inyong kung talagang may pananampalataya kayo. Kanino? Kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananam. Oh. English. Examine yourselves to see whether you are in faith. In the faith. Test yourselves. Everybody say, test yourselves. Or do you not realize that this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test. So ngayong umaga na to, aalamin natin ano kayang uri ng pananampalataya ang dala-dala natin at ginagamit natin sa pag-navigate sa buhay sa krisis na to. Now, merong mga common faith quotes akong nabasa sa Facebook. Ilan lang po ito. Marami pero binawasan ko po. No? Sabi dito, basta may faith ka, magtiwala ka lang, magiging okay yung buhay mo. Sino dito narinig mo na yung ganon? Basta may faith ka lang, magtiwala ka, magiging okay yung buhay mo. Okay. Tapos nakita ko, ang daming like. No? Ito yung mga tipong post na walang hahaha. Kasi talagang heart react sila. No? Yung isa pa pong post, nakita ko, lahat posible kung magtitiwala. Siguro iba sa inyo dito, sinabi na yan, pinayo na yan, di ba? Okay, maganda rin, nakita ko rin, ang daming heart react. No? Yung isa po, say amen, like, and share. Pag in-ignore mo ito, mamalasin ka hanggang 10 taon. Sabi mo, Bihir, anong klaseng faith ito? No? May faith, pero naniniwala sa malas. Now, tama po ba ang mga ganitong klaseng pananampalataya? Partly tama, pero partly siyasatin natin. Saan ba ang pundasyon o sinasandalan ng pananampalataya na to? Ang sabi po ni Timothy Keller, isang theologian, isang apologist, sa Christian community, sabi niya, it's not the strength of your faith, but actually the object of your faith that matters, that will actually save you. Strong faith in a weak branch is fatally inferior to weak faith in a strong branch. So, hindi ito base lang sa salitang pananampalataya. Ang mahalaga daw po dito ay ang pinagtutuunan o sinasandalan ng iyong pananampalataya. Hindi ang lakas ng iyong pananampalataya. Kung ito po ba'y maingay, sumisigaw, sapagkat ang matibay na pananampalataya sa marupok na sanga ay mapanganib. Ngunit ang mahinang pananampalataya sa matibay na sanga ay magliligtas para sa atin. Si Stanley Jones sabi niya, faith is not merely you holding onto God, but faith is God holding onto you. Because He will never let you go. No. Alin po ba ang mas magandang panampalatayahan? Ikaw humahawak kay Lord, faith mo nakabase sa sarili mo, o yung faith mo nakabase sa kayang gawin ng Diyos sa'yo kahit mahina ka? Diba? Kaya nga, sabi po dito, kailangan suriin natin ang ating pananampalataya. It's not about you. It's about God or the object of our faith. But of course, you need to choose to believe sa ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nito nakasalalay sa'yo sa pagtitiwala mo ang kayang gawin ng Diyos sa'yo. Now, pinag-aralan ko po yung topic na to. Nag-come up ako sa isang tanong, anong uri ng pananampalataya ang nasa atin? Ano nga uri ng pananampalataya na meron sa atin? Alam niyo po ba, ngayong summer, anong masarap na kainin ngayong summer? Ha? Lugaw. Masarap lugaw, saka ano po ba? Pares, no? Anong masarap pag mainit ang panahon? Ha? Kape. Kape siguro, no? Hindi. Anong masarap? Halo-halo.
Sino ho dito kumakain ng halo-halo? Sino dito, pag kumakain ka ng halo-halo, na-realize mo, kailangan mong haluin. Kasi kaya nga halo-halo, no? Okay, mga anak namin, ayaw po ng halo-halo kasi iba-iba daw yung mga laman. Siyempre, kasi halo-halo nga eh. Ang pangit sa halo-halo, pati faith natin, halo-halo. Iba-iba, no? Minsan mukhang para kay Lord, minsan mo man mukhang ganito, no? Naniniwala po sa mga nuno sa punso, no? Minsan ang ating pananampalataya, hindi puro halo-halo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi puro halo-halo. May bahagi na para sa Diyos, may bahagi naman na nakakapit sa ibang mga pinagmumulan. Mahirap mag-let faith arise pag ang faith mo hindi solido, hindi founded. Di ba? And I want you to know, hindi tayo pumupunta dito para lang mag-church. Nandito tayo para yung faith ma-exercise, ma-expose, ma-launch out. Everybody say launch out. Time will come, your faith will be launched out. Papakawalan ni Lord. Bibigyan ka ng task, bibigyan ka ng trabaho, bibigyan ka ng project, bibigyan ka ng position. And then magtatanong ka, Lord, kaya ko ba? Ito na yung tinutukoy ni Pastor, ilo-launch out na yung faith ko. Ibig sabihin, ilalagay na ni Lord sa OJT. At marirealize mo, now, the supernatural, you're walking on the supernatural na. You are walking on your prayers, on your dreams, and in your promises. Okay. Ito po yung ilan sa mga pananampalataya na medyo para sa akin, parang hindi okay. Una, syncretism. Ano ba ibig sabihin ng syncretism? From the word syncretism, halo-halong pananampalataya. Pinaghahalo-halo ang katotohanan ng Diyos at paniniwala ng mundo. Meron akong napuntahan, napakarami po niyang relihiyon. Alam mo, Pastor, lahat yan, pinanampalatayahan ko yan. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, mas maganda na yung sigurado. Pag pumalya yung isa, at least, malay mo, may isa dyan tama. Okay. Ang problema po doon, stressful. Bakit? Ang dami niyang kailangan pag-pray. Meron siyang mga insenso, meron siyang nag-aalayan, may mga puto kutsinta na binibigay. So, ang tawag po doon ay syncretism. Syncretism, which means mixture of other religious belief. Number 2, very common sa mga Pilipino, animistic na pananampalataya. What is animistic? Paniniwala sa anito, espiritu, at mga bagay na hindi nakikita. Ang faith na to ay mas nangingibagbaw ang takot natin sa espiritu, sumpa o pamahiin kaysa sa tiwala natin sa Diyos. No? Although we respect the culture and the tradition ng Pilipinas, pero ang danger po nito, mas takot ka na ma-offend yung espiritu kaysa ma-offend mo si Lord. Mag-iingat kang maglakad, baka maapakan mo siya, pero yung lakad mo kay Lord, okay lang na kahit hindi ayos. Kasi si Lord naman maunawain. That's animistic kind of faith. Ito po yung faith na pinapractice po madalas ng mga katutubo, although we respect yung kanilang freedom of religion. Ano pa? Superstitious na pananampalataya. Ano po ba yung superstitious na pananampalataya? Nagpipray kay Lord, nananalangin, pero nagsusugal. Diba? Bago tumaya ng loto, nagpipray pa yung Philippians 4:13. Todo na yan, di ba? Todo na. 4:13. Bagsak na yan, di ba? Ang tawag po dyan, umaasa sa swerte, ritual, good luck, imbis na sa salita ng Diyos. Okay? Imbis na sa salita ng Diyos. Pang-apat, worldly na pananampalataya. Ano po ba ibig sabihin ng worldly na pananampalataya? Sumusunod sa Diyos, pero ang values at ugali pareho ng mundo. So, nakapaglaro na po ba kayo ng basketball? Nagmumura yung kalaro nyo? Pati ikaw, napapamura na rin. Parang nahahawaan na rin ata ko ah. Diba? Meron na po ba kayong nakausap? Christian, pero grabe, ang tindi maglasing. Pero sabi niya, Christian daw po siya. Punong-puno ng bisyo. Nasa kanya ang lahat, Daniel Padilla. Ang tawag dito, worldly na pananampalataya. Panglima, comfortable na pananampalataya. Ano po yung sabihin ng comfortable pananampalataya? Naniniwala na kapag may biyaya, tagumpay at kasaganaan, mabuti ang Diyos. So, let faith arise. Ang tanong, naku po, aray. Anong klaseng pananampalataya yan? Pang-komportable lang, pag maayos lang. Ito ho yung excited kay Lord pag may blessing na dumarating. Pang-anim, prosperity-based na pananampalataya. Naniniwala na kapag itinaas niya ang kanyang kamay, binaliktad yung payong, may mahuhulog na pera, may swerting babagsak,
naniniwala po siya na mabuti ang Diyos sa buhay niya. Ay, yung comfortable na pananampalataya pala, gusto ang Diyos pero ayaw ng sakripisyo o pagbabago. Ayaw maglingkod. That's comfortable faith. Yung extreme naman, yung tinatawag natin, suffering-based na pananampalataya. Lumalapit lang sa Diyos kapag may problema at mayroong trahedya. Suffering-based. Although, okay din, at least lumapit, pero kailangan pang magpadala ang Diyos ng problema, pahintulutan niya magkaroon ng problema para lang maalala kung sino ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay. Ang mga maling uri ng pananampalataya ay hindi magdadala sa tunay na katatagan at kalakasan sa buhay. Walang mag-a-arise na biyaya sa gitna ng krisis. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat halo-halo. Ito dapat ay nakasentro kay Kristo lamang. Amen? The reason why we teach Bible and theologically sound because, did you know why? Tanungin niyo ko why. Pananagutan ko kay Lord pag maling uri ng teaching ang ituturo ko sa inyo. Naalala niyo pong sabi sa verse, mas maigi pa sa lalaki o sa taong yan na magtali ng malaking gilingang bato at tumalon sa dagat kaysa dalhin niya ang mga taong ito sa maling uri ng pananampalataya. Pagdating sa aklat ng James, half-brother ni Jesus, ang sabi po ni James, hindi lahat sa atin dito pwedeng maging guro o tagapagturo. When you have a position, you have the platform to teach, be careful. Why? Kasi ang sabi po ni James, the half-brother of Jesus, hindi lahat sa atin dito pwedeng magturo. Bakit? Sapagkat mananagot tayo sa itinuturo natin. Can you imagine, ililid mo ang isang tao sa maling faith? You will be accountable sa ganong uri ng pananampalataya. So, bakit hindi dapat halo-halo? Matthew 6:24 says, walang makapaglilingkod sa maraming Panginoon. O sa dalawa, o sa tatlo, o sa marami. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng backup plan na Diyos. Dito meron kang backup plan na Diyos, nasa wallet mo. Alam mo, pagka hindi umukay to si Lord, may backup plan ako dito na little God. No? At malay mo, di ba? Umukay, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-backup. Sa sasakyan, pwede, okay lang na meron pong reserve na tire. Okay lang po sa aeroplano, merong parachute. Pero sa faith, hindi pwedeng may reserve God ka. Why? Kasi pinapakita mo sa Diyos, hindi ka sure sa Kanya. Tama? So, kailangan ibalik natin yung sarili natin sa Word of God. And even we hear or we read some authors that talks about theology, let us be careful. Why? Because how they interpret the Bible is also very important. Kasi po, kung paano po nila ini-interpret, pinapaliwanag, and then nagustuhan natin, kasi yun yung gusto natin na lifestyle, it's also dangerous. And hindi naman po pwedeng natanggap mo lang, hindi mo share. It will manifest in our life. Tama? Kaya, pansinin niyo po, ang church na mahilig sa pera, prosperity, yun yung tinipreach lagi linggo-linggo. Hindi tayo ganon. Amen? Ang preach na laging, ang pastor o ang simbahan na laging ang focus problema, ang pinipreach lagi, suffering. Hindi tayo ganun linggo-linggo. Amen? Ang pastor o ang church na ang gusto lagi ay ganito, ganun, material, yun yung it will manifest in your life. Hindi po pwedeng hindi mo maitatago o sasabihin, akin lang to eh. It will manifest. And the danger of that is that may makikinig. And it will be contagious. Buti sana kung maayos. Amen? Now ako, hindi ako perfect. Nag-aral ako ng seminaryo for 5 years. Nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Pero I'm still continuously learning and evaluating what I have learned. Sa counseling and even sa ibang mga area, may tinatawag po na expertise or competence. Alam mo ba na yung alam mo 3 years to 4 years ago, kailangan mo i-upgrade yan. Kasi yung alam mo last year, pwedeng hindi na yan okay, pwedeng obsolete na yan sa kasalukuyan. So you keep on upgrading. Kaya nga po yung mga dentist, wala sila doktora dito, yung kadebo, ano ba yung kadebo? Kapisanan ng mga dentista ng Bulacan. Lagi yan silang may mga conference, a-attend sila Doktora Canasa, yung pedia doctor, lagi silang attend. Why? They keep on upgrading. Bakit? Kasi maaring yung alam nila, yung traditional way of doing or practicing medicine may not be as effective right now sa need ng mga tao. So there is
an upgrade, or tinatawag po na area of competence. Again, tanungin ko po kayo, anong uri ng faith ang meron ka ngayon? That you believe so much na ito na yung tama eh. Ang totoong faith ay pwedeng hamunin, pwedeng tanungin, at hindi insecure. Na pag tinanong, handang makinig, pero handa ring hamunin yung mali. Okay, let me give you some kind of faith na pinoposes ng mga tao ngayon sa gitna ng krisis. Number 1. Yung iba po, meron tinatawag na convenient faith. Everybody say convenient faith. Ano po ang napapansin nyo sa mga barangay dito sa Baliwag? Punong-puno tayo ng mga convenient store. Ano pong mga convenience store na meron tayo? Alpha Mart. Ano pa? Save More. Ano pa? Dali. Ano, yun mga talaga nagmamadali yun. Ano pa? Pure Mart. Di ba? Pure Mart. Yung maliit. Ano pa? May isa pa. O-Save. Di ba? O-Save. Yung parang mag-aalangan ka. Papasok ba ako dito? Ano man nangyayari dito? Parang nagpabibenta ba to sila dito? O parang nagkukwentuhan lang? No. Di joke lang. No. Convenient faith. A faith that shows up only when life is easy. Totoo ba na may ganyang uri ng faith? Present sa blessing, absent sa trials. Present sa biyaya, pero sa sakripisyo, wala. This is a kind of faith that worship when life is comfortable. And a kind of faith that withdraws when there's a challenge in life. Siyasatin po natin yung ating mga sarili. May sasabihin si Lord sa faith na to eh. Matthew 15 verse 8. These people honor me with their lips. They keep on saying that they love me. They keep on saying that I am their God. But I know their hearts are very far away from me. Sinong nagsabi nito? Si Jesus. This is the kind of faith that is convenient. So question, do you follow God only when it benefits you? Sumusunod ka lang ba kay Lord pag meron kang pakinabang na makukuha? Okay? Pangalawa, bilisan natin. Una, convenient faith. Pangalawa, crisis faith. A faith that is activated only in emergencies. Ito yung bigla kang nagkakaroon ng matinding pananampalataya kasi meron pong nangyaring hindi maganda. We start to pray hard in problems, but we also forget God during the peaceful moments of our life. We treat God like a rescue bottom. Break the glass in case of emergency. Bigla pong maalala na. Ako, dahil matagal na po akong pastor, may mga sitwasyon, alam ko na ba't ka nandito sa church. Ang tagal mong nawala, ang tagal mong hindi nagpakita. Minsan ngiti-ngiti, pastor, may problema eh. Pakipag-pray. Okay din, pero hindi masyadong okay na pananampalataya. Lumalapit lang pag meron pong pangailangan. Psalms 107 verse 6 says, in our distress, in their distress, they cried to the Lord. No? Pwede ka bang tumawag kay Lord kahit walang distress? Pwede ka bang lumapit sa Diyos kahit wala kang hinihiling, wala kang pangailangan? Pwede ba yon? So, let's reflect. Do I seek God only when I am desperate? Desperate, Lord. May nililigawan pa ako, Lord eh. Nalaman mo, may karibal ka pa, Lord. In Jesus' name, magpa-fasting ako. Natuto mag-fasting, di ba? Biglang meron pong problema sa bahay, may crisis, mawawala na, no? Panginoon, ikaw talaga eh. Okay din, at least na-lead sa faith, pero nakikita ni Lord yung heart, no? Kalungkot naman, lumalapit lang to pagka kailangan pang bagyuhin, patindihin yung problema. Pangatlo, cultural faith. A faith that is inherited, but it's never owned. Naman natanggap mo sa nanay mo, lagi kang dinadala sa church, yung mga laking Sunday school po dito, very careful po tayo dito sa church na hindi lang dahil mukhang Kristiyano, okay na, dapat talaga amoy Kristiyano, totoong disipulo ni Kristo. Amen. Cultural faith is based on tradition, not transformation. Nagsisimba pero hindi nagbabago yung buhay. Wala pong makitang ebidensya
Kilala ang Diyos, pero hindi lumalakad kagaya ni Lord. Hindi ka pareho ng lakad ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness, but denying its power. Mukhang godly, pero wala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. So, let's reflect sa number 3. Is my faith truly mine? Or is just something I grew up with? Ito ba talagang faith ay akin? O inadapt ko lang to? Sa aking magulang, sa aking narinig, sa aking nabasa. Pero kung titingnan, susumain, talaga bang ito yung faith talaga? Nagmula ba talaga sa'yo? Ikaw ba talaga ang nanampalataya dito? Number 4, is it comfortable faith? A faith that avoids sacrifice. No cross. This is a kind of faith na walang cross na pinapasan. Easy lang. No cost. No commitment. And yet we call ourselves, I'm still a Christian. I'm still a follower of Jesus. I embrace Christ but I will never carry the cross. Ang ganda po ng reflection nun kay Simon of Cyrene. He was just a foreigner. He was supposedly there in Jerusalem to visit for a Passover. And then he was handed a cross of Jesus. Sabi niya, bakit ako, Lord? Bakit ako ang binigyan mo ng pasanin na to? Wala akong nagawang kasalanan. Hindi ako taga dito. I'm from Africa. Until he realized that he was actually not handpicked by the Roman soldiers, but he was handpicked by Jesus. We need to carry, to bear that cross. And the cross is the symbol for death of our old self. Na handa nating kamatyan, handa nating patayin, handa nating kalimutan yung laman na gustong magpahinga, gustong maging masaya, gustong gawin ito, gustong gawin yung mali. We call that comfortable faith. We chooses convenience over obedience. Sino po dito naniniwala mahirap sumunod kay Lord? Do you believe mahirap sumunod kay Lord? May nagtanong sa akin, Pastor, anong klaseng utos ni Lord ang mahirap sundin? Sabi ko lahat. Hindi, Pastor, linawin nyo naman. Huwag po kayong pilosopo. Ano pong utos ni Lord ang mahirap sundin? Sabi ko, sige, ganito na lang. Ang utos ni Lord na mahirap sundin, yung ayaw mong gawin. Mahirap yan. Pero yung gusto mong gawin, sabi sa Bible, the commandments of the Lord are not burdensome. If you love Him, you can do it. You will do it. Sino dito in love? Di ba nagbabago ka para sa mahal mo? Amen? Sino dito naniniwala yung kapangyarihan ng pagmamahal nakakapagpabago ng ugali ng tao? Tama ba? Dati kang si Binoy, bad boy, ngayon ikaw naging si Bato ka na. Parang pareho lang ha. Nababago ka eh. Di ba? Nakakapagpabago ang pag-ibig. Lalo na po, imagine po yung source ng love na yun, si Lord. If you love the Lord, hindi mo itatrato na ang pagsunod sa Kanya mabigat. Amen? That's your feelings telling you, hindi ko kaya yan. Matthew 16:24 says, whoever wants to be my disciple must deny himself and take up his cross. You want to become a disciple of Jesus? Meron kang papasaning bigat. The cross is the symbol for death. Everybody say death. May mamamatay na bahagi sa buhay mo kung ano man po yan. Pride, ano pa po yan? Position, promotion, dreams, aspiration, fame, yung right mo, minsan po yung self-entitlement, ako yung tama, ito yung gusto ko, ito yung dapat. Hindi kasi yung gusto mo yung tanong, yung gusto ni Lord. So, we are associated, we are known to be a disciple of Jesus when we bear that cross. Meron ka bang kilalang Kristiyano, walang cross na pinapasan? Easy go lucky. So reflection, does my faith cost me anything? And then we preach, we say, we teach other people, let faith arise. Sabi nila, kaso po, ang faith po na tinuturo at nakikita namin sa inyo, komportabling pananampalataya. Pag may gathering, magkikipagkita, pero pag meron ng commitment, wala. You know, the power of showing up is the most powerful ministry na pwede mong gawin sa buhay. When you show up, kahit hindi mo kaya. That's why I'm always grateful
sa mga nagsushow up kahit alam nilang mahirap, kapos sa pamasahe, mainit ang panahon, but they show up to the commitment. Why? Because they're not showing up for people, they're showing up for the Lord Jesus Christ. And that is faith. That is faith. May presyo, may halaga. Pwede ba yun? Magpagawa ka ng bahay, walang nababawas na pera sa'yo. Bibili po ako ng sapatos, pero ayoko po na pag nag-order ako sa Shopee, may nababawas doon sa GCash ko. Ayoko po ng ganun. Kailangan voucher lang lahat. Kaya lahat ng voucher kukunin ko. So pag order mo, nakalagay doon, voucher applied, ting! Wala kang binayaran, puros voucher lang. Pwede po ba yun? You cannot purchase anything important to you without you giving something costly. Pag gusto mo, hahabulin mo, babayaran mo. Pag gusto mo si Lord, mahal mo siya, may babayaran ka na malaking halaga. Kasi mahalaga siya. Ang tawag sa Bible, He is the pearl of great price. Binenta ng lalaking ito ang kanyang ari-arian para mabili yung lupa na yon na meron pong nakatanim o nakabaon na perlas doon. At si Jesus, ang perlas na yon, ano yung handa mong ibenta para mahanap at makuha mo ang Panginoon sa iyong buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. If you love the Lord, I mean. Number 5, is it a contagious faith? A faith that influences others. Wow. So it just gets better, no? Hindi ito convenient, hindi comfortable, hindi po pananampalataya na pangsarili, hindi cultural, contagious, a faith that influences others. You know, ang faith na contagious, tama, hindi mo na kailangan masyadong mag-post, hindi mo na kailangan magdiinan, hindi mo kailangan ng platform. If you possess the right kind of faith, people will be attracted to you. Look at Jesus now. Jesus never asked these people na sundan-sundan siya aside from the other disciples. But people kept on following Jesus. Why? He was like a magnet of multitudes. A contagious faith is a visible, active, alive faith. It inspires others to seek God, not to seek people. Ito yung contagious faith. Pag sinabing contagious faith, excited ka laging kasama siya. Bakit? Lagi kang nilalapit kay Lord. May kaibigan ba kayong gano'n na pagkakatabi mo, parang hindi ka na-discourage, napupuno ka ng pananampalataya. You still hear the tension na may realidad, nagkukwento naman siya ng problema, pero bakit sa dulo laging nahuuwi sa encouragement at pananampalataya? Why? Because it's contagious. So reflection. Can others see Christ in my life? Ano po bang nakikita nila sa buhay mo? Nakikita ba nila yung galing natin, yung theology, yung natapos natin? Alam niyo po ba, meron pong warning sa amin. No? Meron pong warning dun sa mga nagtitake ng higher education. No? Don't call yourself doctor. Don't call yourself as this one. Because title shouldn't be used to promote yourself. Title speaks about function, advocacy. May nagagawa ka ba sa iyong kapwa? Does your presence makes the world better because you're there? Amen? Pag pupunta kami sa Aztec, minsan hindi kami nagpapatawag ng pastor eh. Sasabihin lang namin sa kanila, kuya lang tawag niyo sa amin. Kuya, mas magaan, mas konti yung pressure, mas relax, mas nakakapag-open sila. Amen? Ewan ko ba, ang Pilipino lang talaga yung particular sa mga title, no? Kagalang-galang, kahinahanunan, kagawapuhan, kagandahan, binibining, Ginoo, na si ganito, na si ganyan. Nakikita ba si Kristo? Hindi yung title natin. When I say, can Christ be seen in us? Meron bang humility over title? Because humility is the number one attitude of Jesus. What is your posture when you come to people? Do you come as expert? Umupo kayo lahat. Umupo kayo, makinig kayo sa sasabihin ko. Malaki ang pinag-aralan ko, matindi ang dating ko. Or do you come to them as fellow bearers of pain and journeyers of these struggles in life? Pare-pareho lang tayo na may pinagdadaanan. Pero kitang-kita nila si Kristo sa buhay na. You know, si Mahatma Gandhi, isang revolutionary leader sa India. Muntik na siya maging Christian. Hindu kasi siya eh.
Hindu o Buddhist siya, no? Sa India, ano bang number one religion doon? Hindu, Buddhist? Hindu, no? Alam mo, sabi niya, I like your Christ, but Christians, I really don't like them. Gusto ko yung Kristo ninyo. Pero mga Kristiyano, hindi masyado. Muntik na siya maging Christian eh. Hindi lang nakita si Kristo sa kanilang buhay. Let faith arise. But is it a kind of faith na contagious? Number 6, is it a committed faith? A faith that remains strong, faithful, even in suffering. I realize, habang nagtatagal ako sa ministry, pag tumatagal po ang isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya, nababago po ang kanyang commitment kay Lord. How is your commitment to the Lord? Remember yung first iyak mo, yung first na prayer mo sa ating Panginoon. Halos ibigay mo lahat eh. And then, the question is, what happened? A faith that endures trials. I'm so thankful, I'm so proud sa church po natin. Nandito tayo, hindi lang dahil pinagpapala tayo, nandito tayo kahit alam natin yung tension na mahirap ang buhay, but still we enjoy the presence of God, serving one another, worshiping God despite of the crisis in life. That's a kind of faith, di ba? Na committed. We trust God even in silence. Na pag nagpipray po tayo, pag prayer meeting, may nagpapatotoo, sinagot yung panalangin niya, hindi tayo insecure na yung sa atin hindi pa sinasagot. Pumapalakpak din yung puso natin, pero at the same time, nagpipray din ng pabulong, Lord, kailan kaya darating yung blessing ko? But you still rejoices the victory and the answered prayers na natatanggap ng iba. It's a faith that is committed to the Lord. Kilala niyo si Job? Si Job po, nawalan ng 10 anak, nawalan ng kabuhayan, ox, nawalan po ng sheep, nawalan po ng mga kabayo, nawalan ng bahay, nagkaroon ng sakit, butlig-butlig mula ulo hanggang talampakan, in just one day. Did you know na nangyari yan sa isang araw? Alam niyo ba na sa isang araw maraming pwedeng mangyari sa buhay natin? If you will take life for granted, yung ordinaryong araw na lumipas, walang masyadong nangyaring maganda, ipagpasalamat mo sa Diyos yun. Bakit? May mga Job na experiences ng isang araw sa buhay nila mala impyerno. Pero kung ang ordinaryong araw, sa tingin mo'y ordinaryo lang, be thankful because your ordinary day is the dream of a lot of people. Amen? In just one day, nawala lahat sa kanya. Kaya, meron siyang verse dito na medyo controversial. Tingnan po natin yung verse niya. Though he slay me. What do you mean, Job? Ganun ba si Lord? Pumapatay siya? Very controversial. Though he slay me, yet will I trust him. Now, how do you interpret this verse? Kahit pinapatay niya ako o kahit pinupuksa niya ako, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. How do you interpret this verse? Do we take this verse literally? Mamamatay tao nga ba talagang Panginoon? Ang ibig man sabihin ni Job, Lord, pinatay mo yung mga anak ko. Lord, kinuha mo lahat ng mga hayop ko. Nangawala sila. Always remember na ang literary style ng Book of Job is poetic. And poetic uses metaphors, allegorical figure of speech. No? When he say, though he slay me, ang ibig sabihin po doon, kahit pinahintulutan ng Diyos na ako'y saktan, pinadaan ng Diyos ito, sa Kanya pa rin ako magtitiwala. Isn't it true na may mga times sa ating buhay, no matter gaano kalalim tayo kay Lord, ganun ang tingin natin sa Panginoon, parang sinaktan ako ni Lord. Parang pinahintulutan niyang mangyari ito. Lalo na pag ang pain malalim, tingin natin si Lord talaga responsible dito. And sometimes God allows us to question Him. At ganun nga po si Job. Though he slay me, yet I will trust him. Did you know that the book of Job is full of question? Puros tanong, why Lord, why? Ba't pa ako pinanganak? Bakit pa ganito, ganyan? No? Alam niyo po, yung tanong ni Lord, ang tanong ni Job, huminto nung inupuan siya ng Panginoon, tinanong siya, sabi niya, nasaan ka Job nung nilikha ko lahat ng to? Be careful when you ask question against the Lord because when God will ask you a question, baka mapahinto ka. And He does this, not to harm us, not to belittle us, but He does this para ipakita sa'yo,
we are not equal. For those of us who thinks that Jesus is our friend, yes. Jesus is our companion, yes. But never forget, He is our God. You must respect Him. Ha? Baka mamaya iniisip natin, ang faith ko kay Lord, close kami. Did you know? Binanggit ko na ba to? Sabi po ng isang Christian, alam mo, Pastor, si Lord nag-sorry sa akin. Umiiyak siya. Narinig niyo na po ba ito sa akin? Yeah, sinabi niya, nag-sorry si Lord. Alam niyo bang pwede mag-sorry si Lord sa inyo? Sorry anak, hindi pa dumarating yung favor mo, yung breakthrough mo. Sorry anak, no? Ha? Nasaan sa Bible yon? Na nag-apologize si Lord para sa iyo? Sa dream na hindi pa nangyayari. Sa trahedya na pinahintulutan niya. You know, when Job was asking a lot of questions, God confronted him. And he has the right to do it. And said, he asked Job, where were you, Job? Alam mo sabi ni Job? Tumahimik siya. And notice, God never answered the questions of Job. But He asked another question. Ang tawag nito sa method, yung mga nag-aaral dito, high school, first year college, taas kami mga first year college, yung mga mahilig sa debate, mahilig po sa mga report, mga research. Ang tawag dito ay Socratic question. You answer a question by asking another question. Right? Socratic question. Si Socrates to, di ba? Imbis na sagutin kay directly, tinatanong ka. Kaya minsan nakakainis eh. Ba't mo ako tinatanong? Tinatanong nga kita eh. Because sometimes the answer to your question is the question that you need to ponder. Amen. Number 7, is it a Christ-centered faith? The faith that saves, transforms, and sustains. These are all biblical, lahat ng mga binanggit ko sa inyong illustration. Christ-centered faith, hindi nakasalig kay pastor, sa simbahan, sa author. Did you know na dangerous po tayo? Dangerous po ngayon na panghawakan ng mga testimony ng mga celebrity pastors or celebrity Christian. What happened to Dr. Ravi Zacharias? The great apologist of faith. Kaya niyang sagutin kahit po yung mga tanong ng mga Muslim, nasasagot po niya eh. What happened to him? Did you know what happened to him? He wrote a lot of book. Did you know what happened to him? He founded, sorry to say this, but I need to say this now, na hindi tayo dapat nagtatrust sa tao o author, theologian. He founded an organization, a charity, that helps ordinary people, Indian people, para magkaroon ng work, magmasahe. And then he abuses these women na hindi alam ng maraming tao. And yet, napakagaling ng kanyang mga libro. So there's a debate that says, can we still use Ravi Zacharias' books and quotes? Pastor Peter Tanchi, a friend of Dr. Ravi Zacharias, confronted this pastor. We respect this pastor. Confronted this pastor 3 times, and Pastor Peter Tanchi said that even the blink of an eye, he never blinked an eye. And he courageously says, I never did those things. Up until he died, a lot of rumors and controversies resurfaces. Just because ang isang tao magaling, mahusay, magaling magpaliwanag, hey, tao pa rin yan kagaya mo na babagsak ang kanyang pananampalataya. Ang Diyos lang ang hindi magkakasala. Ang Diyos lang ang matibay na sandigan. Ang Diyos lang ang pwede natin panampalatayaan. Ang Diyos lang ang matatag na hindi magigiba at magbibigay katatagan sa ating pananampalataya. Hindi ang Zion Christian Fellowship. Hindi ang libro. Hindi yung tao. Ang Diyos. Siya yung matibay na sanga na hindi babagsak. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Rooted in relationship, not religion. Rooted and anchored in Jesus, not in circumstances. Do you have that peace na kahit walang answered prayer, knowing that Jesus loves you, knowing that God made you part of His family, you have that assurance na nakakatulog ka. Lord, wala pa mang nangyayari, wala pa mang resulta, tugon sa krisis. Alam niyo ang problema sa mga tao ngayon? Ang mga tao ngayon gusto ng instant result. Instant gratification. So when they hear this news, okay na, maayos na, they will go there. Pero ang matibay na pananampalataya, nakaangkla kay Kristo.
merong pagpapala o wala. Ito yung faith nila, Shadrach, Meshach, Abednego. Remember those three? Sabi nila, King Nebuchadnezzar, I want you to know whether God save or deliver us or not. It doesn't matter. We will still not bow down to your idols. Ito yung uri ng pananampalatayang manalo o matalo. Nananampalataya pa rin sa Diyos kasi hindi nakabase sa ibibigay lang ng ating Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 2 says, fix your eyes on Jesus. Why? Why? Bakit ko itutuon ang aking paningin? Kasi ang paningin ko, nagdidikta ng pananampalataya ko. Totoo po ba yun? Pag nakakita ka ng pera, biglang na-excite ka, yung malungkot mo na katawan? Minsan nagbibiroan kami ni Pastora, no? Sabi ko, alam mo, may sakit ako eh. Nanlulupay-pay ako. Ano bang gamot ang para sa akin? Sabi niya, paracetamol. Anong tawag sa sakit ko? Paralysis. Wala kang pera. Pag nakakita ka ng pera, biglang kang gumagaling, di ba? Biglang parang gusto mo nang kumilos, pumunta sa lugar kahit malayo, di ba? But you fix your eyes on Jesus. Why? Siya ang nagpasimula at magpapaganap sa iyong pananampalataya. Amen? Hindi yung manual, hindi yung libro na sinusundan natin. Tanging si Jesus lamang. So ang reflection po natin dito is Jesus truly the center of my life. Hindi po siya chronological, number 1, number 2, number 3 si Jesus. Number 1 si Jesus. Yung number 1 na Jesus pwede maging number 2, pwede maging number 3. It's not a list illustration, but it's more on circle. Axle. Nasa gitna ang Panginoong Jesus. Everything revolves around Jesus because He is the center of our life. And with this, here's the key truth. The goal of our faith is not to be perfect, but to be genuine and growing. Hindi maging perfecto. Don't aspire na ang faith mo sobrang perfect na nakakahanga-hanga na eh. Let your faith struggle, but at the same time, be founded on the truth in the Word of God. Are you reading this book? The Bible? Faith that has been tested cannot be trusted. A faith that costs nothing will produce nothing. True faith is not proven in comfort but in commitment. If your faith doesn't move you, it won't move mountains. Hindi ka nga ma-push magbasa ng Bible eh. Gusto mo, pati yung bundok, paalisin. Hindi ka nga ma-move para sumunod kay Lord. Mag-win, mag-share. Gusto mo, pasunurin mo si Lord sa kagustuhan natin. So, let me give you some call to action where you are right now. Where am I right now? What kind of faith is rising in me? Sabi natin, let faith arise. So, sige, anong klaseng faith ang nagra-rise up sa atin? Okay? What kind of faith am I living and sharing with other people? You know, ang prayer ko lagi ito. Lord, wag mo lang akong bigyan ng pananampalatayang nagsasalita. Sumisigaw. Bigyan mo ko ng pananampalatayang naninindigan, handang sumunod, at handang magtiis kahit mahirap ang buhay. This is the faith that I possess from the Lord. Now, the question is, saan magmumula ang faith na to? Yung Christ-centered faith. Everybody say Christ-centered faith. Napansin niyo po yung testimony po ni Berwin? Yung betrayal ng asawa niya, although redeemed na yun eh. Pero let us never forget, every time you tell the story of betrayal, it still hurts. Pero niredeem na ni Lord yun eh. How can a man like him can forgive his wife? Only when his faith is founded in Jesus. Kung tayo yun, baka hindi na, di ba? Tama ba? So, saan nagmumula yung isang Christ-centered faith? Number 1, it comes from the Word of God. It comes from the Word of God. Everybody say, Word of God. Kasi ang sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing from the Word of God. Hindi mo makukuha ang salita ng Diyos kakascroll sa Facebook. Hindi mo makukuha ang salita ng Diyos apart from the Bible. Yun ang problema sa atin minsan. Ang gusto nating basahin, yung na-exegete na at naipaliwanag na eh. Hindi na natin binabasa to eh. Ang gusto natin basahin, yung mga preacher na.
Pero balik ka dito, one night, Isa and I were so worried sa dami ng problema, sa dami ng challenges. And I saw Jehiah reading the Bible in the night. And while she was reading the Bible, it was like a lamp in our house. That reminds me, hey, I'm still in control. I bought this from Shopee. Na sa mga panahong hindi ka makatulog, let the Word of God lullaby you. Patulugin ka ng pangako ng ating Diyos. You still open this book. Hindi okay na po, Pastor, pinapaliwanag mo naman eh. Kaya malungkot ko, nung nagbasa si Binis last Sunday, I'm so sad, walang halos Bible yung iba sa atin dito. Okay na po ba yun? Ayos na po yun? Punta tayo sa church, walang Bible. Sorry ha, you may be offended with me ha. No, hindi okay yun. This is not a club na pupunta ka eh. This is your faith. And your main manual is this book. Alin mas madaling gawin? Dalhin ito o basahin ito? Some would say, mahirap po basahin to, Pastor. Hindi, mas mahirap dalhin to. Kasi kung hindi mo to madadala, I don't know if you're reading this. And then you want your faith to be strong. Pero sabi ni Lord, faith comes from hearing and hearing from the Word of God. May nagpipreach na pastor dito, di ka nakikinig. Gadgets are distraction. Minsan ka nalang bigyan ni Lord. 1 hour na nga lang eh. You don't get focused. Ang dami mong naririnig na voices sa labas. And this, you give time more on those voices. Balita. Pero sa Word of God, wala tayong time. And something is happening inside us. Amen? Magkano cellphone binili mo ngayon? Pastor, you're so old-fashioned, Pastor. I hate you. Yeah, but I love you. You're so old-fashioned eh. Magkano cellphone mo? Bakit kaya mong dalhin yung cellphone pero wala kang Bible? Every time I travel, sa counseling, pupuntang Leyte, sasabihin ko kay Pastora, okay lang pang hindi ko nadalhin yung Bible kasi mabigat eh. Alam mo, sabi niya, okay, pastor ka. Hindi iPad ang manual mo, Biblia. Kung mas mabigat yung ibang gamit niyan, laptop, ano ba naman yung Bible kung anong bigat na i-contribute yan? Huwag na huwag mong iiwanan yan. You know, when we respect the Word of God, God has a way of honoring that kind of faith. I encourage you, you want to strengthen your faith? Balik ka sa Bible. When was the last devotion you read? Kailan ka huling nagbasa? And you really seek the Lord. Pag umaga, sinong unang boses ang pinakikinggan mo? Sinong unang kinakausap mo? Before you talk to person, talk to God first. Amen. And then you expect na something will be lightened up and something will be okay. But you didn't approach God. You didn't acknowledge Him. Proverbs 3:5 and 6 says, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Do you still acknowledge God daily? Yung ilang time tayo nanonood sa Netflix? Ilang time tayo nanonood sa series na yan? Now, the Bible becomes a burden? And you want your faith to be strengthened? You want this crisis to disappear? With what kind of faith that you have, that you possess? All of us are fighting life right now. All of us has a struggle right now. Amen? You want to win in life? Have the right kind of faith. Hindi mo matatalo ang kaaway kung ang laban niya spiritual, pero wala ka neto. This is your weapon. Amen? Kung ang Bible hindi nakarapat-dapat na dalhin sa'yo, I have a question. You still possess Jesus in you. If you see this as not worthy to be carried. Hindi na ba dapat talaga? Now, hate me or love me, but what am I saying? This is for you. This is for you. Pag dumating yung time, ma-assign kami sa iba, you will remember na may pastor na nagsabi, it's not about the hype of the church. Lumaki man to, lumago, makagawa tayo ng malaking church. Hindi yun yung magpapatatag sa'yo. Pag mag-isa ka na lang ang magpapatatag sa'yo, yung relationship mo kay Lord. Yung tatag mo sa Panginoon. Na pag umiiyak ka, merong word of God na yumayakap sa'yo at nagsasabing,
Do not worry about anything, but in everything by prayer with supplication, present your request to God, and the peace of God that cannot be comprehended will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Philippians 4:6-7. Amen. Hindi ako galit. Love lang. At pag nagmamahal, tough yung love. Hindi laging tender. Sino dito naniniwala? Sometimes sa mga magulang, kailangan tough love yung ipapakita. May discipline. Pero dapat. Pangatlo, from a woven relationship with the Lord Jesus Christ. How do you know Jesus? How do you know someone? Si Xing Xiong Shang Kong, yung mga nasa natin, sa mga nasa K-pop natin. Minsan sabi ko kay JL, sino ba yan si Xing Xiong, si Dao Mingxiu? Sabi niya, ito yun, pastor. Amazing pa po naman nalalaman na siya yan. Sa akin, pare-pareho lang mukha nila. Tama, pare-pareho lang. Tapos minsan titingnan ko, si ganito to. Sabi ko, grabe, ang galing nyo. Alam mo, si ganing yan, si ganon. Kahit nga yung bini, piling ko pare-pareho lang mukha nila eh. Kaya ang tawag ko sa bini, bini-bini. Pare-pareho lang eh. Pero, did you find time to get to know Jesus? You know, God loves to reveal Himself personally sa inyo, sa atin. And He reveals Himself at that moment na simple, at hindi extravagant. When you withdraw yourself with people, and then you find time, talk to Him. Pangatlo at panghuli, from the work of the Holy Spirit. From the work of the Holy Spirit. Sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. What does Christ-centered faith look like? It is anchored in Jesus, not on feelings. It is guided by the Scripture, not on culture. It is steady in trials, not just in blessing, but it is obedient in private and not just in public. That's a kind of faith na Christ-centered po para sa atin. Strong, stable, and secure faith is not about how big your faith is, but how big your God in your life. You see, gaano kalaki si Lord? Ano pong prayer ni Mary nung kinanta niya yung Magnificat, nung buntis siya kay Jesus? My soul will magnify the Lord. Everybody say magnify. Anong kaibahan ng magnifying glass sa microscope? Ang magnifying glass, yung malaki. Ay, yung maliit, pinalalaki. Nawa, sa buhay po natin, hindi lumalaki yung krisis, yung presyo, ang lumalaki yung pananampalataya natin. Amen? 1 John 5:4-5. Sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Anak ka ba ng Diyos? O dahil sinabi ng nanay mo, ng tatay mo, o ng binasa mo? But do you believe in your heart that you are a son of God? You're a daughter of God. That no matter what happens, nothing can separate you from the love of God. Because that's very important. Sapagkat nagtatagumpay ang anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng ano? Ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa presyo ng bilihin? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Who is it that overcomes the world? He who believes that Jesus is the Son of God. You know, gusto ko lang pong sabihin ito, although ayoko ma-preempt, may testimony pa siya sa susunod. But I saw Brother Joselito, how he prepared for his exam. Merong time naglilinis siya dito sa church, sumusulpot siya ng Sabado. Sabi ko, kain ka na ng merienda. Hindi po, pastor, nagpa-fasting ako. Nagpa-fasting ka nung exam, malapit mag-exam. Pero nung tapos na mag-exam, sabi ko, ba't ka pa nagpa-fasting? Naintindihan ko. Kasi hindi pa tapos yung laban, yung resulta ng exam. Nagpa-fasting siya habang nagsiserve dito eh. Nakangiti, walang reklamo. And then we got that news. Na sabi ko kay pastora, na-excite yata ako. Mas naunahan ko pa yung pumasa. Ako pa nag-post, tinanggal ko kagad. And then bigla siya nag-post na. Okay na yun. Sorry, excited lang si Papa Pastor. Kasi sobrang nakita ko kung paano niya na-overcome.
Yung challenge na yun, ang dami pa mga nangyari sa mismong exam. Siya na lang magkwento, pakinggan ninyo. Grabe, Brother Joselito, you really applied the faith na meron ka kay Kristo Jesus. Nasaan ba siya? Hindi ko siya makita. No? Closing illustration. May isang grupo ng magkakaibigan, nagyayabangan kung sino po ang may tunay na pananampalataya. Sabi niya, alam niyo, ako, Katoliko ako, matindi faith ko. Totoo yung Diyos ko. Sabi naman ng isa, ako Buddhist ako, pero mas matibay yung faith ko. Sabi naman ng isa, ako Muslim ako, mas tama po yung faith ko. Isang tawag ko lang kay Allah, talagang susugutin ako. Sabi niya, subukin kaya natin yung pananampalataya. Habang nag-uusap sila, nakita nila milyon sa likod, nahahabulin sila. Isa-isa silang tumalon. Sabi niya, ako na maunang tumalon. Tumalon po yung Buddhist. Sumigaw siya habang bumabagsak. Buddha, 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 Buddha. Naku po, tuloy-tuloy yung bagsak, patay. Eh yung isa natatalo, sabi niya, talo na rin ako. Yung Muslim tumalon siya. Ala. Pag dire-diretso po, patay. Yung Catholic tumalon. Sabi niya, San Juan, Ginebra, San Miguel, Santa Elena. Tulungan niyo po kami. Wala rin nangyari. Bagsak, patay. Pagkatapos po yung Christian, nag-iisa na lang siya. Siya na lang, sabi na ako, tatalon ba ako? Hindi, andyan na yung leon. Tumalon pa rin po siya. Tulungan mo po ako, Panginoon. Tumalon po siya. Pagtalon po niya, ang prayer niya, Panginoong Jesus, sa'yo po ang aking tiwala. Amen? Naku, pagtalon po niya, biruin mo po, hindi siya bumagsak, sumapit siya sa isang sanga. Pagsapit niya sa sanga, nakita niya yung mga kaibigan ng patay. Yung nag-pray kay Buddha, nag-pray kay Allah. Alam mo ginawa niya? Sabi niya, para sigurado, pag halo-haluin ko na, Buddha, Allah, San Miguel, tulungan mo ako. Nabali yung sanga. Ayan, patay siya. Buti nga, walang paninindigan. Pag wala kang panindigan, pinaghalo-halo mo, matatakot ka talaga. Minsan, di ba, no? Parang gusto mo mag-trust kay Lord, pero uunahan mo siya. May gagawin kang step. May gagawin kang decision na akala mo hindi alam ni Lord, pero kitang-kita niya. Tumayo tayo. I'm praying ngayong umaga na to. Maaalala niyo yung sinabi sa Romans 10:11. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen? Lakasan natin yan. Ready, go. Ang sumasampalataya sa Kanya, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka mapapahiya kay Lord. Sabihin mo sa Kanya, huwag kang halo-halo, brother, sister. And then Romans 1:17 says, the righteous will live by dollars. Hindi, the righteous will live by faith. Let's close our eyes and pray. Taas nga po natin yung kamay natin. Sino ho dito ngayong umaga na to? You start to evaluate, you start to ask the question, you start to reflect, Lord, what kind of faith do I possess? Anong klaseng pananampalataya, Panginoon? Is it a faith founded in culture, founded sa personality ng isang tao? Or is it a kind of faith that is founded in your word? It may not be comfortable or convenient, but it is Christ-centered. It is committed. It is contagious faith now. Let faith arise. Ngayong umaga na to, as you raise your hand, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I need to realign my faith. I need to review the kind of faith that I possess. Minsan may mga tao po na nakaasa sa atin. How we speak, how we make decisions, it manifests on the kind of faith that we have. Ang sabi po sa Romans chapter 10, hindi ka mapapahiya pag nagtiwala ka sa Kanya. Hindi ka mapapahiya kay Lord. Malalagpasan natin ang tension na to, ang krisis na to. Meron tayong Diyos na hindi matitinag, hindi magigiba. Ang ating Diyos ang matibay na sandigan sa liga ng ating pananampalataya. And picture this, mga kapatid, ang Diyos ang humahawak sa iyo, hindi ikaw ang humahawak sa Kanya. Kasi alam ng Panginoon, nakakalimot, nanghihina, pumapalya tayo, pero ang Diyos natin hindi pumapalya. Kapag itinuon po natin ang ating tiwala sa Kanya, it's not about how loud we speak about our faith, but it's all about the object of our faith. It's Jesus. The one who was born, who suffered, died, paid the sin, and rose again
alive forevermore. Jesus is the firm foundation of our life, of our faith. Panginoon, sino po ang magtatagumpay sa sanlibutan? Ang mga anak ng Diyos na kinikilala na kayo ang tunay na Panginoon. So Lord, we let this faith arise in the midst of crisis. We trust in you. Ano man ang aming pinagdadaanan, sa iyo po kami nakatuon. We fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of faith, who for the joy suffered the cross for each and every one of us. Salamat po. We give you praise and we give you the glory. We love your word. We treasure our relationship with you. And we thank the power and the strength of the Holy Spirit kahit sa mga panahon ng aming kahinahan. This is our prayer. In Jesus' name we pray. And all the people of God say, Amen. And all the people of God say, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You